Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto? Ngayon ang pag-aaralan natin ang saloobin at opinyong matapat kong ipinahahayag sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Magandang araw! Ako si Lorenzo. Isa rin ako mag-aaral na katulad mo. Ikaw ba ay matapat sa pagpapahayag ng iyong sariling opinyon at saloobin? Ang pagiging matapat ay may kaidudulot na mabuti sa ating sarili at pamilyang kinabibilangan tulad ng pagharap sa mga suliranin sa paaralan at pamayanan. Magandang araw! Ako naman si Katrina. Magkaklase kami ni Lorenzo at nais naming ibahagi sa mga bata ang kahalagahan ng katapatan. Gusto mo rin bang magkaroon ng kaalaman tungkol dito? Tara! Samahan mo kaming gawin ang mga gawain upang matutunan mo ito. Simulan na natin. Magbasa ng mabuti at sagutin ang mga gawain. Panuto. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng mabuting gawi at pagiging matapat sa pag-aaral, at mali naman kung hindi. Unang bilang. Pagkikinig ng mabuti sa saloobin at opinyon ng ibang tao na nakatutulong sa pagpapasya at pagkilos ng may katatagan ng loob. Pangalawang bilang, pinahahayag mo ng malumanay ang iyong mga ideya sa iyong pangkat. Pangatlong bilang, ipinipilit ang gusto kahit hindi sang-ayon ang nakararami. Pang-apat na bilang, nakikinig at iginagalang ang opinyon ng iba. Pang-limang bilang, gumagawa ng sariling pagpapasya dahil hindi kasundo ang mga kapamakat. Dahil nasagutan ninyo ang 5 bilang, atin nang alamin ang mga kasagutan dito. Unang bilang, tama. Pangalawang bilang, tama. Pangatlong bilang, mali. Pang-apat na bilang, tama. Pang-5 bilang, mali. Magaling! Ngayon, dumako tayo sa balikan. Maraming kabutihang dulot ang pagkawili sa pagbabasa tulad ng nasusuri ang mabubuting babasahin, patalastas at palabas kung ang mga ito ay nagbibigay ng mga totoong impormasyon. Ito rin ay isang paraan upang malaman ang kalagayan ng ating mga kapwa at makatutulong ito upang maipakita ang ating pagmamalasakit sa kanila. Ang pagmamalasakit ay nangangailangan ng pagkabukas isipan sa tunay na nararanasan at nararamdaman ng taong tinulungan. Halika na at basahin ang tula. Matapat ka ba? Utos ni nanay ay ginawa mo. Nakinig at hindi nagrereklamo. Ikaw ay sumusunod ng buong puso. Nakangiti at hindi nakakunot ang noo. Parating masipag sa paaralan, guro ay laging pinapakinggan. Mga bagay sa iyo ay inatasan, lahat ay iyong ginagampanan. Sa kapwa'y tumutulong ng kusa, sa anumang bagay hindi nagdadaya. Lahat ng oras marunong makisama, katapatan laging isinasagawa. Kung lahat ng ito ay iyong ginagawa, aba, isa kang matapat na bata. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga kung ugaling ito ay iyong pinapakita. Ano ang tinutukoy ng tula? Sa iyong palagay, bakit ito ang ipinamagat ng manunulat sa tula? Ano ang mensahe ng tula na nais iparating ng manunulat? Ang katapatan sa pagpapahayag ng opinyon at saloobin ay susi sa pagkakaroon ng magandang pagkikipag-ugnayan sa mga tao sa ating paligid, lalo tigit sa ating pamilya.
Tara, sagutin mo ito. Panuto, lagyan ng kaukulang check ang sagot sa mga pahayag. Unang bilang. Natatakot akong magsabi ng katotohanan dahil maraming nagagalit sa akin. Tama o mali? Pangalawang bilang. Ginagamit ko ang lakas ng aking loob at katatagan ng loob upang tanggapin ang mga puna at mungkahi ng mga tao. Tama o mali? Nagrereklamo ako sa lider matapos magkaroon ng desisyon ang nakararami. Tama o mali? Tinatanggap ko ang mga opinyon ng bawat miyembro sa pangkat. Tama o mali? Sinasabi ko ang katotohanan kahit maparusahan. Tama o mali? Sa unang bilang ito ay mali. Sa pangalawang bilang, ang sagot ay tama. Sa pangatlong bilang, ang sagot ay mali. Sa pang-apat, tama. Sa panglima, tama. Tara at sagutin mo ulit ito. Panuto, piliin sa mga puso ang mga gawaing may kaugnayan sa katapatan. Kulayan ito ng pula. Pagtupad ng tungkulin. Pagsabi ng totoo. Pagsunod sa utos. Pag-awit. Pagkikindig ng mabuti. At ang mga sagot ay pagtupad ng tungkulin at pagsabi ng totoo. Isa-isip, ang pagsasabi ng totoo sa anumang oras at sitwasyon ay nagpapakita ng matapat na pagkikitungo sa kapwa. Ang pakikinig naman ng mabuti sa saloobin at opinyon ng ibang tao ay nakakatulong sa pagpapasya at pagkilos ng may katatagan ng loob. Sagutin ulit ito. Panuto, basahin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat kung ano ang gagawin mo kung maharap ka sa sitwasyong ito. Unang bilang. Sinabihan ka ng iyong magulang na umiwas sa mga kaibigan mo na madalas umiliban sa klase. Ano ang iyong gagawin? Pangalawang bilang. Ikaw ay naatasang leader sa inyong pangkat. Pinag-uusapan ninyo ang mga plano para sa proyektong inyong gagawin. Ang iyong mga miyembro ay may kanya-kanyang ideya at suhensyon tungkol dito. Ano ang iyong gagawin? Pangatlong bilang. Masama ang loob ng iyong kapatid dahil hindi niya matanggap ang puna ng kanyang guro sa kanyang ginagawang proyekto. Ano ang maipapayo mo sa kanya? Tayo ay nasa huling pagsubok na. Tingnan natin kung natutunan mo talaga ang ating aralin. Panuto, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Bilugan ng tamang sagot. Unang bilang, bumili ka ng pagkain sa kantina ng iyong paaralan. Napansin mo sobra ang naibigay na sukli sa iyo. Ano ang iyong gagawin? A. Ibubulsa ko kaagad ang pera. B. Bibili ko ng ibang pagkain ng sukli. C. Sasabihin na sobra ang sukli. Pangalawang bilang, nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na sinuntok ang iyong kaklase dahil hindi sinasadyang natapon nito ang kanyang baong tubig. Pinatawag ka ng iyong guro upang sabihin ang nangyari. Ano ang sasabihin mo? A. Hindi ako magsasalita. B. Sasabihin ko ang totoong nangyari. C. Sasabihin hindi ko nakita ang nangyari. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang C. Sasabihin na sobra ang sukli.
At sa pangalawang bilang ay letrang B. Sasabihin ko ang totoong nangyayari. Tumako naman tayo sa pangatlong bilang. Hiniram mo ang krayola ng iyong kaklase. Hindi mo sinasadyang mabali ang isang krayola nito. Ano ang sasabihin mo kapag ibabalik mo na ito sa kanya? A. Wala akong sasabihin para hindi niya malaman na nabali ko ito. B. Sasabihin ko na nabali ko ang krayola at hihingi ng paumanhin. C. Sasabihin kong pangit ang krayola niya at bumili siya ng bago. Pang-apat na bilang, napansin ni Rowell na lagi lumalabas sa paaralan ang kanyang kuya. Isang araw, sinundan niya ito at nakitang naglalaro lamang ito sa computer shop. Ano ang dapat gawin ni Rowell para matigil ang hindi magandang gawain ng kanyang kuya? A. Sasabihin sa magulang ang nakita upang siya ay pagsabihan. B. Hahayaan na lamang ang kuya dahil matanda na rin naman ito. C. Sasabihin sa may-ari na isara ang kanilang computer shop. Ang sagot sa ikatlong bilang ay letrang B. Sasabihin ko na nabali ko ang krayola at hihingi ng paumanhin. Ang sagot sa pang-apat na bilang ay letrang A. Sasabihin sa magulang na ang nakita upang siya ay pagsabihan. Dumako tayo sa huling bilang. Nakapulot ang kaklase mo ng pitaka sa inyong silid-aralan at may laman na 100 piso. Sinabi niya ito sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Paghahatian namin ang pera. B. Sabihin na itago na lang niya ang pitaka. C. Ipagtatanong kung sino ang may-ari. Ang sagot ay letrang C. Ipagtatanong kung sino ang may-ari. Magaling mga bata! Ngayon ay natapos na natin ang ating aralin ngayong araw. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli!